Ngayong araw na ilulunsad ang pilot run ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pinakamahihirap na pamilya. Magsisimula yan sa Tondo, Maynila at kaugnay niyan, makakapanayan po natin sa DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Magandang umaga po, ASEC Romel. Yes, magandang umaga po, Maris. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa. Alright, ASEC, 50 pamilya sa Tondo, Maynila ang unang mga benepisyaryo ng food stamp program. Ano-ano po ang aasahan nila mamaya sa programang ito? Well, po, kasama nga po ito sa tinatawag nating kick-off ng pilot implementation ng ating Walang Gutom 2027 o itong ating food stamp program. So, asahan po ng ating mga beneficiaries, ay bibigyan po sila ng kanilang electronic benefit card o transfer card. Ito po yung EBT card. Ito po yung gagamitin nila sa pag-procure o pagbili ng ating mga pagkain na aprobado po sa ating programa. Ito po yung mga carbohydrates, proteins, fat, oils, and dietary fiber at wala na pong iba. Ito pong EBT card ay gagana rin lamang sa specific na program po nito pong programa at hindi po ito may papasa o may co-convert into cash. Ito pong ibibigay ninyo electronic benefit transfer o EBT cards. Paano po gagamitin? Magkano po ang laman nito? Well, ito po ay gagana lamang doon sa POS system po natin na unique po dito po sa programa. Ito ay gagana lang po doon sa ating mga partner merchants na aprobado po para po dito sa programa. Ang ating pong primary na mga tinap na mga merchants po dito, siyempre yung Kadiwa store po natin to make sure na yung mga harvest ng ating mga farmers ay hindi po masasayang. Ito po ay maglalaman ng 3,000 pesos. Kada buwan po, ito po ay magre-replenish. Alright. Paano po kung may halimbawa nagsangla ng kanilang EBT card, ano po ang gagawin ng DSWD? Well, ito po kasing EBT card po natin ay magiging unique po doon lamang po sa owner. So, sabihin na natin specify yung mga security feature po nito, may mechanism po tayo to make sure na we can validate kung yung may hawak ng card na ito ay indeed sila nga po yung talagang nakalista na miyembro po nitong programa. At ang kagandahan nga po nito, kahit isang lanin nyo, wala naman po kayong mapapakinabangan dito dahil yung laman po ng ating EBT, hindi po convertible into cash, hindi po withdrawable. Talagang gagana lang po ito doon sa POS o dun sa system ng food stamp program at wala na po ibang ito magiging function. Hindi, kung halimbawa isasangla nila tas yung gagamit, kukuha siya ng mga pagkain, yung mga talagang kumbaga pasok dun sa pwedeng makuha ng mga beneficiary. Pwede ba yon? Yes, kasi yung mode of verification po natin, ini-ensure natin na yung nakapangalan, sila rin po ang nihawak yan, may tangan-tangan po niyan lagi sa pagbili po nila nung ating pong mga aprobado pong sinatawag nating sample food basket o yung mga pagkain na aprobado. So kasama po yan sa mode of monitoring and evaluation po natin to make sure na yung programa, siyempre, nasi-serve niya yung purpose po niya. So in other words, hindi pwedeng i-withdraw ng beneficiary yung laman ng EBT card. Kailangan ipampalit lang yon o gagamitin mo lang yon kapag bibili ka ng mga pagkain o kung ano man yung mga talagang pasok lang doon sa EBT card na yon. Hindi pwedeng cash. Yes, tama po yun. Yan po yung very purpose ka. Magiging iba po itong card po na ito. At kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, magiging unique lang po ito doon sa ating beneficiaries. So, hindi po ito yung kagaya ng ordinary natin ng mga ATM, debit card, na pwede po nating isaksak, siyempre, o gamitin doon sa mga ATM machines po natin. Gagana lang po talaga ito doon sa mismong programa na design dito lang po sa food stamp natin sa pagbili ng ating mga approved po na list ng mga masusustansyang pagkain. Kailan po madaragdagan yung mga benepisyaryo nitong programa po ninyo sa buong bansa ba ito? Well, ito po kasi programa po natin, yung kick-off po natin today. Well, ito po yung ceremonial start po ng ating food stamp program. In the coming days and weeks, tuloy-tuloy na po yung pagdaragdag natin ng mga beneficiaries until ma-accommodate po natin yung initial po natin na target na 3,000 household para po rito sa ating pilot implementation.
Bukod po sa Tondo, yung mga pilot areas na kabilang po sa programa ay yung Region 2 sa Isabela, Region 5 sa Gapsi-Torena, sa Camarines Sur din po, Region 6 sa Negros Occidental at Caraga sa mga bayan ng Dapa, Del Carmen at Santa Monica. Yung inaasahan po natin at scaling or national implementation po ng programa, mangyayari po ito next year, calendar year 2024, kung saan karagdagan 300,000 beneficiaries na po may include sa programa. Next calendar year 2025, another 300,000. And sa calendar year 2026, yun na po remaining 400,000 para mabuo na po natin yung intended talagang beneficiaries ng programa, which is 1 million po nating mga kababayan na categorized at food poor, na sila po talaga yung target nito pong ating food stamp program. Sek, linawin ko lang kung sakaling hindi ka kabilang pa dito sa programang ito pero kinakailangan mo ng tulong ng DSWD, pwede bang mag-apply? Kailangan ba mag-apply o ang DSWD ang pipili sa mga beneficiary lamang? Well, technically po kasi meron po tandaan po natin ang DSWD po ang gumagawa po ng profile of the poor sa tulong po ng National Household Targeting System for Poverty Reduction. So ito rin po yung isa sa ginagamit nating method sa pagkuha ng mga potential beneficiaries ng 4Ps program po natin. So with the same method po sa pag-identify sa mga mahihirap, ito rin po yung ginamit natin sa pag-identify sa mga possible beneficiaries po nito pong ating programa. Kung ang ating po mga kababayan, feeling po nila ay supposedly dapat kasama sila dito, pero bakit hindi po sila nakasama? May grievance mechanism naman po para sa programa. At ang isa po sa mga in place na mechanism para po dyan, maaari po sila makipag-ugnayan sa kanilang mga local social welfare development office para po yung mga LSWDO, sila po ang mag-signify sa atin at mag-inform sa DSWD ng mga potential candidates po natin para po ma-assess po natin sila for their possible inclusion. Tandaan po natin, ito pong pilot implementation ay tatagal mula po July hanggang December para makita natin kung ano po yung mga maaari natin i-improve sa programa na pagdating po ng national implementation sa susunod po na taon, na-improve na po natin ito, yung mga mali na rectify na po natin para po mas maayos natin maipatupad yung programa. At kabilang nga po rito, yung mga kababayan natin na sa tingin nila ay sila'y karapat-dapat, pero hindi nga po kasama doon sa ating targeting system na yun. Alright, good luck po sa food stamp program ng DSWD. Maraming salamat DSWD Assistant Secretary Romel Lopez sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Salamat. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.